Eh kasi nga naman, Nelson, marami, hindi ko talaga hanggang ngayon, PNP chief, meron ba siyang... sumakit ang ulo ng Pangulo. Ha? Kaya niya nagawa ito. Eh, ano ba daw ang nangyari? Eh, pinakamabuti, hindi sa atin manggaling, ang magpaliwanag na po ay Secretary John Vic Remulla. Mayroon siyang paliwanag eh. Nag-press con yata kanina, no? Ano ba talaga dahilan? Natanong din po ng marami, may nagawa bang masama ang PNP chief? Meron ba siyang nilabag na kautusan? At siya ba ay ikukulong? Yan, kakasuhan? Panoorin natin si Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic? Wala sok. Standby lang daw. Buffering. Eh kasi nga naman, Nelson, marami, hindi ko talaga hanggang ngayon ay pinaglilimi-limi kong mabuti ano talaga ang malalim na dahilan. Pagkaman siyempre may sinabi si Secretary John Vic Remulla. Okay na? Ito na, pakinggan na natin. Secretary John Vic, ikaw na nga magpaliwanag, wag na kami. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Ayun, walang nilabag na anumang batas, walang nilabag, as in totally, walang kaso, etc., etc. Kundi ang pinakalundo ay prerogatibo po ng Pangulong Bongbong Marcos bilang appointing authority na pumili ng bagong PNP chief. Ayun. So wala siyang kaso? Wala po. Pero ano ang nagtulak sa Pangulo? Hindi pala nagtulak. Ano nag-udyok sa Pangulo? O sino? O sino ang nag-udyok sa Pangulo? Na palitan. Kasi kung wala naman palang anuman. Di ba? Bagamat, tama naman yun, sabi ni Secretary John Vic Remulla, karapatan ng Pangulo na pumili kung sino ang niyang gusto na magiging PNP chief. Di ba? Kasi siya ang appointing authority. Yun na nga. Hindi mo naman pwedeng questionin yun. Eh mukhang doon natapos ang, ano ba yun? Pagdadahilan, pangangatwiran, o... Kasi hindi talaga pangkaraniwan eh. Nelson. Lalo na kung unang-una ay katatalaga pa lang. Kailan ba siya inilagay? 2 buwan. Halos magkatatlong buwan. Magtatatlong buwan Halos pa lang. magkatatlong buwan pa lamang. At hindi pa siya masyado nakapagsimula. Hindi pa nga. Ang nilaunch pa lang niya, yung 3 minutes response eh. Pero siyempre, kapag kami ganyang pangyayari, hindi natin maiwasan na tumingin o balikan ang mga naunang eksena, di ba? Mula nung siya talaga? Oo, pagka nanood ka kasi ng pelikula, pagka nakita mo, bakit nagkaganyan? Nagtatanong ka, di ba? Sasabihin nung nanonood, baka hindi mo pinanood yung, simula? Yung episode 1. O kaya hindi mo nakita yung nangyari sa episode 2. Pero ibig sabihin, may mga nauna kayang dahilan nag-trigger sa Pangulo? Imposible namang wala eh, no? Pagka walang dahilan, basta-basta na lang, sasabihin mo, ano ba naman klase? Di ba? Oo nga. No? Meron yan. Ano bang nakita mong mga kadahilanan? Doon tayo sa episode 1. Jen. Okay. Ang episode 1 po ng kwentong ito, bago siya italaga, ay lahat ng iutos sa kanya ay na-accomplish niya, di ba? Yes. Oo. Huwag na natin isa-isahin pa eh. Puntahan yung Davao, may iniresto doon. Dito sa Villamor Air Base, meron siyang pinakamahirap arestuhin, na-aresto niya. Totoo. Yun ang challenge sa kanyang career. Pagkatapos ng mga eksena na yon, ang sumunod na episode ay naitalaga sa PNP chief. Doon na niya itinalaga ang lahat ng mga gusto niyang gawin, di ba? Ang problema, nung matapos ang episode 2, sa episode 3, meron siyang nagawa na naging questionable. Hindi lang sa ilang nagmamasid. Lalong-lalo na doon sa mga tao na dapat ay
tinatanong niya muna bago siya gumawa ng hakbang. Ganon, Ito yung ginawa niyang pagpapalit sa number 2 ng PNP chief, ha? Yung kay General Tateng. Si General Nartates, Melencio Nartates. Oo, General Jose Melencio Nartates Jr. ay inilipat niya ha? Ang number 2, ibig sabihin sa ranking ito yung Deputy Chief for Administration. Oo, pinakamataas. Pangalawa sa kanya. Pero inilagay niya sa Mindanao. Daipo, Mindanao. Oo, medyo malayo-layo. Kapalit nung si General Banak. Parang sinabi mo na doon ka muna, parang ayaw kita makita rito. Mukhang yun ang isa sa naging dahilan. Kaya nagkaroon na ng mga... Anong tawag dito? Nag-snowball na yung... May friction. Hindi na naging maganda yung relationship. Na yung pangyayaring yun ay sinansala ng NAPOLCOM, Siya bilang PNP chief ay sinabi ng NAPOLCOM, teka. Wait. Yes. Huwag mo ipatupad dyan. Ibalik natin, etc. Kasi hindi ka humingi ng clearance sa NAPOLCOM. Na dapat, pag kami gaganyan kami, authority ang binibigay ang NAPOLCOM, tapos may pirma pa ng Pangulo. Ayun. So parang ang sinasabi nila dito ay don't ba't tawag dito? Huwag kang gagawa ng sarili mo lang. Huwag kang magsasariling kalooban. Kasi ang PNP bilang uniform personnel, meron yan chain of command. Yes. May chain of command. Oo. Ano yan? SOP yan sa PNP. Totoo. Hindi niya nasunod yun. At hindi naman siya tinanggal. Diba? Kasi may nagpatuloy ang kwentong ito. Nakalipas sa ilang linggo. Si General Nartates, ibinalik. Hindi sinunod yung utos niya. At nilagay siyang number. Yun kaya pinakamabigat na dahilan yan? Bakit siya natanggal bilang PNP chief? Kung ako ang presidente, Jen, ay pwede kong gawing dahilan yan. Kasi parang insubordination. Ganun. Pwede ngang mapailan Sabi nila, parang ang liit naman ng kumpara sa mga naging accomplishment ni General Torre. Siyempre, Jen, kung ikaw naman si General Nartates, tinanggal mo, di ba? Tapos binalik, nangangahulugan na merong hati dyan. Merong hati kasi halimbawa, ako yung NAPOLCOM dyan, Tapos, tinanggal mo si Nartates. Ang gagawin ko lang dyan, PNP chief, hingi tayo ng permiso. Ganon. Ayusin nila yan internally. Di ba? Nakita mo yung internally. Pero kung ikaw ay may something, hindi natin malaman kung relationship or anuman kay Nartates na tinanggal mo at ibinalik mo, ibig sabihin na yung relationship na yon ay naging dahilan para bang may nagkaroon ng lamat. Nagkaselosan na. Pero yung kayang lamat na yun umabot hanggang Malacanang. Kasi sabi ng iba, hindi, parang lamat lang yan between PNP chief at saka John Vic Remulla. Ang problema, Jen, may episode 5 pa. Teka. Parang hindi ko alam yung episode 5 na yan. Ito, panoorin natin. Ganon? Ito yung nag-viral bago itong pagsibak na po pwede sabihin nila, pwede itong pakasing palakihin, Jen. Sa mga sumusubaybay, puro maliliit na bagay lang. Oo nga, maliit sa atin. Pero kung dun sa mga nagsasabing, hindi, dapat, di ba, yung halimbawa, galit ka kay General Torre. Lahat naman kasi ng maliliit, pwede mong palakihin. At totoo yan. Di ba? Depende sa nagpaparating yan Minsan gauudla. Boss, laki ng... Tingnan natin. Ano ba yan? Ito kasi nag-viral din ito. Anong ginawa ni General Torre? Ito na. Sige nga. Tingnan natin ang viral video ni General Torre. Yan ba yung sa yung sa Cagayan? Ayan, hinahanap ng production staff Ano ba yung gusto sabihin ni Nelson? Nako. Eto na. Daig pa raw ng presidente yung combo. Kasi doon pa lang sa wording na yun, Jen. Uy, dinaig mo pa ang presidente. Parang inuurot mo yung... Ganon. Di ba? Di ba, hindi ka ba, parang sa akin, Jen, parang na siya doon na... Tinama ng ego, ganon? Hindi. Parang, ano ba tawag doon sa...
plant, yung parang na-set up. Di ba? Kasi parang na-set up ka na, ganito gawin nyo ha. Pagdating nyo dito, umikot-ikot yung lahat ng mga, para kita sa video. Yan o. Yan. Tinga, ha? Mobile ng PNP? Ayan. Yan muna, mga motor. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe, ang dami. 6 na motor. Tapos, patrol car, 1. Tapos meron pang 2. Ito, madami. Nakasakay. Meron pang sa likod, 3. Tapos, ang sumunod dyan, ay sino nga ba ang... Sino ba ito? Minabaka pa na ito? Meron bang malaking... Si Secretary Gibo Teodoro Sigurado, Defense. Nung una kong nakita ito, akala ko, Pangulong Bongbong. Bulletproof na to. Ano ba yan? Land Cruiser. Sino pala to? May tugtog pa yan eh. May combo. General Nictore! Yan. Si PNP chief. Sinasabi ko. Yan may tugtog. Ako naman, bilang PNP chief, at saka pagiging controversial niya, Nelson, kung ang pag-uusapan ay security, siguro sa threat, parang over ba yan? Sa tingin mo? Mukhang nag-over kaya? Sa pananaw natin, Jen, sa akin, wala nang problema eh. Oo nga eh. Kasi PNP chief yan eh. Oo. Pero, kung ikaw nga ay mayroong mga gustong gawing kwento, ganon? gusto mong iparating sa Pangulo, lahat na lang pwede mong gawin, di ba? At ako naman, Jen, ang Pangulo kasi prerogative niya talaga yan eh. Ha? Ganon. Pagka nakita niya na mukhang... Kasi ang Pangulo, ito Jen ha, ang Pangulo ngayon, ang kaibahan niya dun sa mga nakaraan niyang mga engagement, nakikinig ang Pangulo ngayon sa taong bayan? Sa taong bayan. Yung magsumbong sa Pangulo? Kaya kami magsumbong sa Pangulo eh. Hindi ko, ako Pangulo, baka sabihin ko, okay lang yan, parang wala. Ganun. Kung isolated lang sana ito. Kung ito sana ang nangyari lang. Okay. Kaya lang matatandaan na nauna nga yung episode 4 na sinabing, Pangulo, nagsasariling kalooban na yung bata mo. Hindi ka na sinusunod. Yung PNP chief? Kaya hindi natin masisisi ngayon ng presidente na magpalit. Kasi mayroon pang pangatlong dahilan yan, Jen. Ganon. Episode 3 to? Kasi parang, siguro iniisip niya, si Torre ay marami ring, kumbaga sa mga galit sa kanya. Siyempre galit dyan yung part ng mga Duterte, di ba? Totoo. Yung mga supporter. Oo. So, ang nakita niya rito ay wala sa aking ganyan. Hindi ngayon politika, wala na tayo. Ganon. Hindi ko pinupolitika si Duterte. Kahit ikaw pang napakulong, kung nagkamali ka, tanggal ka. Pero ako naman, sa kabilang banda, Nelson, para sa discussion lang. Kung ako naman, bilang PNP chief, baka magsalita ng hindi magaganda yan. Si PNP chief? Oo. Hindi, lalo siyang napamak. Nautusan na. Baka magkaroon pa ng compromise yan. Alam mo naman, marami ding malilikot ang isip ngayon. Kasi sabi niyan, para wag ka nang magtampo, PNP chief Nick Torre. Diba? Wala namang NBI director ngayon baka pwedeng ikaw na. Di ba? Para wag ka na para naman maglubog ang kalooban mo. Sabi nga nila, wag tayo maging masyado judgmental. Yan, Kasi baka bigyan siya ng mas mataas na posisyon, di ba? Pwede rin. Oo. Nanganganib niya ang kanyang posisyon ni Manny Bonoan bilang DPW Secretary, baka ikaw ang ilagay. Di ba? Sabi ni, hindi mo na ako kikibo, sabi niya, siguro. Siyempre nakikiramdam yan. Kasi at saka Nelson, hindi natin may pipigit ang ating mata. Malaki ang naging papel ng PNP chief sa kasalukuyang administrasyon. Hindi nga ho natin talaga may tatago yan. Dahil sa... kung utang na loob nga lang ang pag-uusapan, di ba? Naman. Naging mabuting sundalo din naman yung mama. Kasi inutusan ninyo, di ba? Sana inutusan nyo na, wag ka muna di ba? Wag ka muna magre-revamp, ha? Baka sinabi siguro, wag kang gagalaw dyan nang walang dapat binrip nyo ninyo. Totoo. Kasi sumusunod naman siya, di ba? Kasi kung sabi nila, bakit? Pwede bang maging NBI chief si Nicolas Torre? Pwede. Walang yan. Mayroon na pong ganyan dati si General Wicoco. Oo. Dati pong opisyal ng PNP, retired general, naging NBI director. Di ba? Sino pa? Pwede ba sa maging DPW Secretary? Pwede. Pwede rin. Si General Ebdani. General. PNP chief din yan. Oo. Diba? At saka karamihan po ng PMAyer, may kaso, may subject po yan ng civil engineering.
Yes, PMA year po. O kaya naman, halimbawa dyan, pwede naman siya maging chairman ng Philippine Sports Commission. O kaya ng Philippine Boxing Council of the Philippines. Teka, bakit tayo Kasi napunta? na boksingero yan. Champion nga pala si General Victor, di ba? Di ba? Nanalo eh. Bagamat hindi sumipot yung kalaban, panalo pa rin yun. Oo nga, title holder pa rin pala siya. Well, eto muna, mga reaksyon muna ng mga tao. Sige. Kasi maraming nabigla eh. Maraming nagbigla. Oo, sige nga. Unahin natin yung mga ginagalang. Ha? Totoo? Yung mga... Honorable. Your Honor. Yan. Your Honor. Sige nga. Senador Ronald De La Rosa na dating naging PNP chief, ano ang iyong masasabi sa pangyayaring ito? Senador. Mukhang naghihintay sila ng... Well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. Ayan talaga naman. Tuwan-tuwa siya dun sa punctus officio Reaction po ng Senador Bato. Alam niya kasi PNP chief siya dati. Anytime talaga, kahit na nga walang dahilan eh. Diba? Wag na natin sabihin, wala naman dahilan, hindi naman dapat sinibak. Yun ho talaga. Una, bata pa si General Torre. Ang retirement age ito, 2027 pa, Nelson. 2 years pa? Yes, 2 years pa. Isa ito sa sa kasalukuyan. Bata naging PNP chief. Meron bang early retirement? Hindi ko alam kung ito, Nelson. Again, sabi ko nga, kung si General Torre ay natuwa o matutuwa sa pagkaka-relieve niya as PNP chief, baka mag-early retirement. Pangalawa, ang problema pa ni General Tates ngayon, hindi ka pwede maging 4-star general. Kasi hawak pa niya. May active na 4-star general. Isa lang ang 4-star general ng PNP. Yun ang, kung hindi magre-retiro si General Nick Torre bilang PNP chief, kahit pa ang hepe, si General Tates, mananatili siyang 3-star general. Hindi siya pwede maging 4-star general. Pero ako dyan, mas maganda siguro kung... Yun nga, ang kulang dito yung internal communication. Ewan ko man kung nag-usap-usap sila. Pero sa press con kasi ni Secretary John Vic kanina, mukhang hindi sila nag-uusap eh. Ni John Vic tsaka si ano? Sila. Ganon. Alam mo kung bakit ko nalaman na hindi sila nag-uusap? May command conference. Kasi sabi niya, tinanong kasi siya. Alam niya ba na tatanggalin siya? Ang sabi ni John Vic dito, tinawagan ko siya kahapon eh. 3 beses, 4 o 5 yata. Hindi sumasagot. Mukhang may family, may dinner o something, may gathering. Ganun. So, ibig sabihin, hindi sila nag-uusap, di ba? Kasi kung nag-uusap kayo... Kahit pa emergency, kumbaga kahit na family gathering yan, DILG secretary mo, hindi ka sasagot? Tsaka dapat, yun nga, yung before ay pinatawag niya. Yun ang sinasabi ko na pag-uusap ni telepono. Kung may magandang relasyon. Personal, dapat na ganito. Kumbaga, if you are in good relations, siyempre. Yung wala kang ang tawag dito, wala kang masamang tinapay. Kung walang gap sa pagitan nila. Dapat mag-uusap kayo bago nyo sabihin. Kasi yan mabigat na karir yan. Sabi ko nga sa'yo. Sino pa? Bukod kay General Bato? Senador Rapi Tulfo. Sige nga. Nagsumbong din ba sa'yo? Ano bang sabi? Ano bang masasabi mo rito? Yung tense, matagal na. So, to ease the tension, so Malacanang made a decision, and I respect the decision of Malacanang. May tension daw eh. Kaya pagtanggal tension ito. Si Senador Chis Escudero naman, Senate President. Ano ba dapat? Nag-forthwith yung pagtanggal eh. Bilis eh. Ano ba dapat? Kinagulat din marahil tulad na madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sabalit may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief. Wala ako nakikitang epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakaalam ko ay 4-star general na si General Torres. So nangyari na rin yan dati na yung 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief at umaasa ako na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin sino man ang mapili o piniling PNP chief ng ating Pangulo.
Ayun, Senate President. Sino pa? Meron pa? Ito, Sino yan? Senador Risa Ontiveros. Ba? Ito, Sige. magandang reaksyon ito. Senador. Amy muna daw muna. Si Amy. Amy muna. Senador Amy. Amy. Super ate. Well, sabihin ko na, no, nagka-enkwentro ako dito eh. Kasi pinagpipilitan niya na magkita-kita at makipaghalubilo sa mga senador. Inaantay ko na umalis siya kasi mainit ang ulo ko nun eh. At ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit naman nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss niya si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. So, ma'am, parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SILG. Hindi naman maaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama yun. Do you find it disturbing yung parang sabi niyo, ma'am, pamumulitik ako ng General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Ayun. Maganda yung pisngin ni Senador. Rosy Chicks, ano? Anyway. Dito sa sinabi ni Senador Amy, mas maintindihan mo na, di ba? Na ang pangyayari dito ay this is not between Torre and the President. Di ba? Ang kwento dito ni Senador Amy, this is between Torre and John Vic. John Vic. Diba? Parang ang sinasabi niya rito, si John Vic, meron siyang gustong mga ilagay. Di ba? Kasi ang choice talaga, anong balita ko naman talaga, ang choice ni John Vic, si Nartates. Ang problema, yung choice niya ay inilipat sa malayo. Di ba? So talagang clash of the titans ito. Parang talagang inihihiwalay. Parang sinasabi niyo, hindi, ako ang PNP chief dito. Dapat ako masunod. Sa tingin ko, parang may kasabihan niya parang parang hindi man nanlalaki, yung parang nakalalaki. Nakakalaki ka niya, yan. Nakakalaki ka. Parang gano'n. Parang gano'n. Kabitenyo niya si John Vic. Ayun niya ng, kaya hindi nga sila, di ba, inamin niya, hindi naman sila nag-usap eh. Mukhang may problema. Kasi hindi niya talaga choice si John Vic, si General Torre yata. Kaya ang inilagay, tinanggal niya. Ayun. Ngayon po, ang PNP chief ay nag-ano na eh. Asa, may video ba tayo? Tinalaga na ata. Talaga itong si General. Tsaka may order na rin eh. Ayan. Sabi niya, walang mic. Tinuktok pa yung mic eh. Papalitan ko ito. Hindi lang si Torre, pati mic, papalitan na natin. Yun na nga. Nanong pa agad? Ayun. Pero mula kaninang umaga hanggang ngayon, wala pang official statement si General Nick Torre. Siyempre, dyan, kahit naman ako. Hindi, baka naman kasi ako po'y kinausap ng, kung sila si John Vic tsaka si Torre hindi nag-usap, baka naman si Torre at tsaka ang Pangulo nag-usap naman. Mare. Diba? Sabi siguro ni Presidente, General. Kasi wala naman silang masamang kasi pinili nga siyang PNP chief, choice nga siya ng Pangulo eh. At least siguro, naniniwala naman ako na may direct connection siguro, direct line, si General Torre kay Pangulong BBM. Di ba? Dapat maintindihan rin natin na sa pag-uusap natin ito ngayon, hindi pa natin pinag-uusapan si General Nartates, ha? Kasi baka sabihin nyo naman, gusto nyo pala si PNP Chief, Torre ang PNP Chief, ayaw nyo kay Nartates. Hindi ganon. Hindi po. Kasi si Nartates, kung titignan mo naman yung kanyang mga qualification. Tsaka senior ito, ha? Mas senior ito kay Torre. Qualified na qualified. Tinan mo. Graduate ng PMA.
May kulay pa. Lumilipad na kulay. Ito ang huling batch ng magiging PNP chief na galing sa PMA. Oo, pero si kasi Torre, PNPA, di ba? Yes, kaya nga ang history naman, ang kauna-unahang PNPA na naging PNP chief ay ito si General Nick Torre. O, yung una at huli, nangyayari ngayon, ha? Yan, bumalik yung PMA year. Nagpalitan, no? May master's degree pa. Public administration. Naging NCRPO chief. Yes. Region 4 chief. Yes. Na kasamang, dito siguro sila masyadong naging close, Saan? Nung naging PNP chief siya ng Calabarzon, ni John Vic. Regional Director, ni John Vic. Madami. At saka naging Provincial Director ng Ilocos Norte. At saka taga Ilocos talaga siya. Taga Ilocos pa, ayun nga. Original, GI, genuine Ilocano. Mahirap nga. Hindi, kaya para ilipat mo siya sa masyadong malayo, maaari nga una, magtampo siya, di ba? Yan, totoo kasi, Nelson, balita nga natin, kasi mas matanda ito kay General Torre. Akala nga natin, papupwestuhin ito Tapos kung magre-retiro, may chance pa rin si General Torre na maging PNP chief Siya, ibig mo sabihin, ito muna, dapat. Dapat. Kaso nga, nalaktawan siya ng mas bata. Kaya akala nila, hindi na magiging PNP chief itong si General Natates. Kaya nga, ang kapalaran ng tao, wag mong basta-basta huhusgahan, ha? Bagay. Hindi mo kasi alam na yung nandyan na, bigla pa lang ikaw ay papalit din, ha? Pero of all people, Nelson, alam mo bang merong isang tao na hindi makapaniwala, hinayang na hinayang, bakit tinanggal si General Torre? May isang tao na hindi makapaniwala, number 1. Number 2, nanghihinayang. Nanghihinayang. Yung kilala lang natin. Hindi mo nagulat ka. Hindi mo akalain na siya ay... Ganun na magiging reaction niya? Yes. Teka muna, huhulaan ko yan. Nanghihinayang. Nanghihinayang. Si ano yan, yung kumanta niyan. Nanghihina. Si ano yan? Jano Gibbs. Ay, yung hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. DST and Company. Alam ko na kung sino yan. Sino yan? Si Tito Soto yan. Hindi. Ang hindi makapaniwala at hinayang na hinayang kung bakit tinanggal si General Torre sa pagiging PNP chief ay ang dati pong senadora, dating DOJ chief, at ngayon po'y Congresswoman Leila De Lima. Ha? Oo. Sabi niya... Ano sabi ni... Nabasa ko lang sa social media, sabi niya... Oo nga, meron akong... Nanghihinayang ako sapagkat napakalakian niya ng papel ni General Torre sa pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo nga, nakita ko na yung mga tao na yon, alam mo naman, kakontra ko sa ni Senadora Congresswoman Leila De Lima. Oo nga, Teka lang, ha? Babasahin ko yung word for word na sinabi niya. Meron ka ba dyan? Wala ako Meron. Hindi ko ganong pinansin Nasaan na nga ba yun? Pero hindi naman natin kino-question, Nelson, sapagkat talaga namang ang pagpili ng PNP chief ay prerogatibo talaga ng Pangulo. Sinabi nga po ng Secretary John Vic Remulla, wala pang violations, wala pong kung ano-ano man na kinakaharap kaso si General Nick Torre. Ang tanging dahilan lamang po, prerogatibo ng Pangulo na sa ipaltan at maglagay ng bagong PNP chief. Pero ang sabi ng iba, Nelson, hindi naman gagawin ng Pangulo yan kung wala namang kadahi-dahilan, Nelson. Di ba? Bigla na lamang magbabago ang isip ng Pangulo na papaltan si General Nick Torre bilang hepe ng pambansang pulisya. Kaya yung ibang sinasabi, ganyan talaga dyan, ha? Mukhang napolitikaan niya. May politika kasi sa pagpili ng PNP chief. Kahit yan ang gustong-gusto mo, pagka pinulitika ka, tanggal ka dyan. Yan. Tanong natin sa taong bayan kung anong kanilang pananaw. Kayo po. May abot yata regalo si Alex Santos. Sir Alex, thank you very much. Yung pagbati mo, kailangan din namin yan. Pero ang iaabot mo para kami mabusog, higit namin kailangan. Gipit na gipit tayo.